Mama, nakangiting sa lubong ng aking mga anak nang makita ko. Niyakap ko na mahigpit ang mga ito. Naramdaman kong may luhang nalaglag sa aking pisngi. Lahat gagawin ni Mama para sa inyo, bulong ko sa kanilang dalawa at paulit-ulit kong hinalikan ang kanilang sentido. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, kaya gagawin ko to para sa kanila. May problema ba, anak? Tanong ni Itay na kalalabas lang galing sa kusina. Umiling ako. Ayokong sabihin kay Itay ang tungkol sa napag-usapan namin. Kumalas ako sa pagkakayakap ko sa aking mga anak. Huli na, para sabihin ko pa, iyon. Muli silang humarap sa TV at nanonood. Wala po ito, Tay. Sobrang namiss ko lang ang mga anak ko. Sagot ko, tumango naman ang aking Itay. Mabuti na lang naniwala kagad ito kaya pumasok muna ako sa silid naming mag-iina upang magpalit. Huminga muna ako ng malalim dahil pakiramdam ko ang bigat-bigat ng dibdib ko mula na makausap ko ang babae. Nang matapos akong makapagpalit ng damit, lumabas ako para kausapin si Itay. Naalala kong nabanggit ito noon sa akin na may kapatid to sa probinsya ng Cagayan. Siguro doon na lamang kami pupunta. Siguro naman di na kami mahahanap ni Alejandro tsaka ng babaeng yon. At sana lang, walang Alejandro ang susulpot sa aming bahay. Baka makita pa ng taong nagbabantay sa akin. Baka mas lalong mapahamak ang aking pamilya. Itay, di ba may kapatid ka sa Cagayan? Tanong ko sa aking ama na makaupo ako sa harap ng lamesa. Lumingon naman ito habang nakakunot ang noo. Nagtataka sigurong aking ama dahil sa biglaang tanong ko tungkol sa kapatid nito. Oo anak, bakit mo natanong? Pinisil ko muna ang aking daliri dahil magsisinungaling na naman ako sa aking ama. Bakasyon po tayo, 'di ba? Matagal ko po kayong di nakikita ng kapatid ko. Gusto ko rin pong makilala ang mga anak ng kapatid mo, Itay, sambit ko sa aking ama. Pwede naman anak, pero wag na muna ngayon ha. Marami pa akong ginagawa sa bukid natin. Sambit ng aking ama habang abala sa niluluto nito. Napakama tuloy ako sa aking batok dahil wala akong ibang maisip na idadahilan. Lalo 3 araw lang binigay ng babae sa akin. Gosh, paano na to? Kung sasabihin ko kay Itay tungkol dito, baka sobra tong mag-alala. Kailangan kong makapag-isip ng maayos. Nakahiga na kami ng mga anak ko at natutulog na sila, pero ang mata ko mulat na mulat. Hanggang ngayon wala pa rin akong maisip na idadahilan kay Itay. Ano ang gagawin ko kapag dumating na ang 3 araw na hindi pa rin kami umaalis sa bahay namin? Baka ikapapahamak ng aking pamilya at tototohanin ang banta sa amin ng babae. Dahil sa malalim kong pag-iisip, hindi ko namalayan, tinangay na ako ng kadiliman. Someone's POV. Nakangiti ako habang nasa bukana ng aking bibig ang braso na merong lamang alak. I am very happy dahil nakaganti ako sa babaeng nangaakit kay Alejandro. Walang po pwedeng umangkin sa kanya kung hindi ako lang. Ako ang nararapat para sa kanya. Kami ang nababagay at hindi sila. Alejandro is mine and everything he have. Mula nang malaman kong may bagong kinahuhumalingan si Alejandro, agad akong umuwi dito sa probinsya, kahit galit ako sa aking magulang. Mula ng araw na maikasal kami ni Alejandro, hindi na rin nagparamdam at nagpakita sa akin ang pinili kong minahal. At iniwan nga rin ako. Ginamit lang din pala akong hayop na yun. Ilang taon akong nagtiis sa ibang bansa matapos sa nangyari sa kasal naming dalawa na hindi natuloy ni Alejandro dahil sa taong sumira. Wala pa akong balita tungkol dito. Walang alam ang dalawang taong nahuli ng aking tauhan kahit patayin pa nila ang mga ito. Wala kaming nakuhang impormasyon sa nanira ng buhay ko. That damn bastard. Magtago ka na kung saan ka nagtatago dahil hahanapin kita. Nagbagong ekspresyon ko nang maalala ko ang araw na yon. Ang araw na napahiya ako sa harap ng maraming tao habang pinagtatawanan ako at pinandidirihan. Kamusta nga palang lakad mo kanina? Tanong ng kaibigan ko habang nakamasid sa akin. It's good. Alam kong takot lang sa akin ang babaeng yon na hindi sundin ang utos ko rito, no? Nakangisi kong sagot sa aking kaibigan. That bitch? Akala niya maunahan niya ako kay Alejandro? Muli akong sumimsim ng alak sa aking baso. Mauta ka rin ano, Therese? Pero baka naman hindi lang siyang babae ni Alejandro. I am just saying lang, girl. Madilim ang mukha ko na lumingon dito. No one can take Alejandro away from me dahil akin lamang siya.
Walang po pwede na umagaw sa akin. Mariin ko ang sagot dito. At muli kong tinungga ang laman ng hawak kong baso hanggang sa ito ay maubos. Inilapag ko ang gamit kong baso pagkatapos ay dinampot ko ang aking bag at susi sa aking sasakyan. I miss Alejandro so much at ang lahat ng sa kanya, lalo ang malaki at mataba nitong pagkalalaki. Where are you going, Therese? Ngumiti lamang ako ng matamis dito at tuloy-tuloy akong lumabas ng aking kondo. Naalimpungatan ako dahil sa magkakasunod na katok mula sa labas ng pinto ng aming silid, kaya bumangon ako upang buksan to. Pupungas-pungas pa ako naglakad na lumapit sa pinto dahil antok na antok pa rin ako. Alam ko naman masyadong maaga pa. Pag nagbukas ako ng pinto, ang aking ama ang siyang napagbuksan. Pero agad ko rin na napansin ito na parang mang balisa ito. Gisingin mong anak mo, Leia. Aalis tayo? Napakunot ang noo ko sa sinabi ng aking ama. Aalis kami. May problema ba, itay? Tanong ko rito. Mamaya ko na lang sasabihin sa iyo. Ayusin mo ang maggamit ninyong mag-iina. Magmadali ka habang di pa maliwanag sa labas. Sambit ng aking ama at pagkatapos umalis ito sa aking harapan. Kahit hindi ko alam kung ano nga bang nangyayari. Agad kong sinunod ang utos ni itay. Naglagay muna ako ng damit naming mag-iina sa may kalakihang bag. Nagpalit na rin ako ng damit dahil manipis lang ng pantulog ang aking suot. Pagkatapos ay una kong ginising ang aking panganay at pagkatapos naman ang aking bunso. Agad silang bumangon pero nakapikit pa rin ang kanilang mata. Mama! Sambit ng aking panganay. At mulat na ang kanyang mga mata pero ang aking bunso parang gusto pa na ipagpatuloy ang tulog niya. Hinalikan ko to sa kanyang noo, ganon din sa aking bunso na hanggang ngayon nakapikit pa rin ang mga mata. May pupuntahan tayo? Sambit ko. Talaga po, Mama? Sambit ng aking bunso. Doon lamang ito nagmulat ng mga mata. Natawa naman ako sa naging reaksyon ng aking bunso. Ngunit napansin ko ang aking panganay, ang ibang emosyon. Pinalitan ko rin ng kanilang damit at pagkatapos ay lumabas na kami. Nadatnan ko si itay na may kausap na isang tao. Hindi ko to kilala pero narinig ko, tinawag itong pare. O tara na mga apo, pupunta tayo ng beach? Sambit ng aking ama sa kambal. Masigla naman silang tumungo sa aking ama. May pasimpleng nilagay ang pare ni itay sa TV ko o baka guni-guni ko lang. Kaya pinagsawalang bahala ko na lamang at baka hinawakan lamang niya ito. Hanggang sa sumakay kami sa nakaparadang van. Napansin ko medyo malayo ang van sa bahay namin. Ano kayang problema? Bakit hindi sa tapat ng bahay namin ipinarada ang sasakyan? Hanggang sa patakbuhin na ng kasama naming lalaki ang sasakyan. Ipagpatuloy niyo na muna ang tulog ninyo mga apo. Malayo pang pupuntahan natin. Sambit ng aking ama sa kambal pero sa akin nakatingin. Magkakatabi kami rito sa likod ng aking mga anak. Sumunod naman ang aking anak sa kanilang lolo at tatay nila. Naiga sila sa magkabilaan kong gilid. Ilang sandali pa tuluyan na silang nakatulog. Hinaplos ko ang aking mga buhok dahil sa asawa ng aking anak. Huminga ko ng malalim. Dahil hindi ako dalawin ng antok sa labas ng bintana nang sasakyan ako tumingin. Nagsimulang lumiwanag ang paligid. Kaya medyo nakikita ko na ang daan. Pero hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil wala namang sinasabi ang aking ama. Sa bagay, tamang-tama umalis kami sa bahay namin dahil sa banta sa buhay namin. Sa mahabang oras sa naging biyahe namin, sa wakas, tumigil na rin ang sasakyan sa harap ng may kalakihang bahay. Pero hindi ko alam kung saan ang lugar na to, basta ang nakikita ko malalaking puno. May naririnig din ako na hampas ng alon at malamig ang simoy ng hangin. Kaya alam ko malapit kami sa dagat. May ilan-ilan ding mga bahay na malapit lang dito, pero napansin ko na ito lang ang bahay na malaki at ang iba ay may gawa lang sa hollow block at yero. Makikitang napakasimple lamang ng kanilang buhay. Gising na rin ang aking kambal at talagang nagpatiuna pa silang bumaba. Nakita ko nga ang excitement sa mukha ng aking bunso pero ang aking panganay napakaseryoso. Binitbit ko rin ang aming bag at saka bumaba ng sasakyan. Wala kaming imika ng aking ama habang tinatahak namin ang daan papalapit sa isang bahay. Kanino kaya ang bahay na to? Napakunot ang noo ko nang may kinuhang susi si itay sa isang paso. Pagkatapos binuksan ito ang pinto ng bahay.
bumungad sa amin ang marinis na loob bahay. Parang lagi itong nanlilisan araw-araw. Naupo sa pahabang sofa ang aking mga anak. Parang pinakikiramdaman nila ang kanilang inuupuan. Ang lambot, Mama, sambit sa akin ng aking bunso. Pero para naging seryosong bigla ang aking panganay. Ano kayang iniisip ng aking panganay? Parang matanda na ito kung mag-isip. Nilibot ko ang aking paningin sa buong loob ng sala. Nagulat ako na makita ko ang larawan ni Inay at ang wedding pictures nila ni Itay. Nilapitan ko ito at tinaplos. Napakaganda mo, Inay, bulong ko. Pero biglang bumalik ang sakit ng nakaraan. Kung paano nangyaring lahat nang iwan kami ni Inay, parang kailan lang nangyari. Naramdaman ko may tumulong luha sa aking mga mata, pero agad ko rin yung pinunasan. Halina sa kusina, Leia. Doon tayo mag-usap. Mga apo, dito muna kayo ha. Magluluto lamang kami ng pagkain ninyo. Sambit ng aking ama sa kambal. Pagkatapos, binuksan ni Itay malaking TV na hindi ko agad yon napansin. Tumango ako at saka sumunod sa aking ama. Pagdating sa kusina, may inabot sa akin si Itay na isang brown envelope. Napakunot ang noo ko nang makilala ko ang brown envelope na ito. Ito lang naman ang bigay ni Tyron sa akin nung nakaraan. Tumingin ako sa aking ama na nagtataka. Paano napunta kay Itay ito? Narinig kong bumuntong hininga ang aking ama. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo tinitigilan ng iyong Tio Michael, anak, panimula ni Itay. Kung bakit tayo nandito ngayon sa lugar na to, kahit ayoko na sanang bumalik pa rito. Dito ang naging unang tirahan namin ng iyong ina matapos ang kasal namin ng palihim mula ng bata pa kami. Lagi niyang sinasabi sa akin, inaagaw ko lahat sa kanya hanggang sa lumaki kami. Umalis siya sa lugar ng lola mo. Nabalitaan na lang namin mayaman na ito. Muling bumuntong hininga si Itay habang nakatingin lang ako sa kanya at pinapakinggan ang sinasabi niya. Pareho naming nakilalang iyong ina pero nauna ako kaysa sa Tito Michael mo. Pero alam kong may iba pa itong binabalak noon maliban sa gusto niyang makuha ang iyong ina. Dahil sa nilalaman ng envelope na yan, pahayag ni Itay. Napatingin ako sa hawak kong brown envelope. Hindi ko pa nakikita kung anong laman ito. Ang sabi ni Itay, ito ang dahilan kaya ayaw kaming tigilan ni Tio Michael. Bakit? Sobrang napakahalaga ba ang nilalaman nito? Muli akong tumingin sa aking kama. Tumango naman ito. Nabasa siguro nito ang nilalaman ng aking isipan. Kaya naman, tinanggal ko ang pagkakatali nito hanggang makita namin ang nilalaman ng envelope na aking hawak. Nanlalaki ang aking mata nang makita ko ito. Gosh, totoo ba to? Parang namamalik pa yata ako ah. Tunay ang nakikita mo, anak. Kung gano'n na lang ninanais na makuha sa atin ang bagay na yan, kahit sariling kadugo, kayang patayan dahil lang dyan. Sambit ni Itay, habang sa hawak ko pa rin ako nakatingin. Kagabi bago ko matulog, nakita ko agad na isang papel sa gilid ng bintana sa aking silid. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko to at tiningnan. Nabasa kong nakasulat doon. Nakilala ko kung sino nagsulat, si Cora. Sinadya niyang ilagay sa bintana ang papel upang agad ko tong makita. Matagal na palang gustong sabihin sa atin ni Corang tungkol dito, pero natakot siya na baka saktan sila ng taong yon, kaya sa sulat na lang niya sinabi ang tungkol sa kanyang nalaman. Sinabi niyang may nagbabanta sa buhay natin at sinabi rin niya na narinig niya mula sa lalaking nag-rent sa kanilang bahay na bukas balak nilang pasukin ang bahay natin. Pahirapan tayo hanggat hindi nila nakukuha ang nais silang makuha sa atin at yan ang hinahanap nila. Dahil malaking perang laman yan. Kahit hindi na nabanggit sa sulat kung sinong may pakana, alam ko na kaagad. Napaawang ang aking labi sa aking nalaman. Totoo ang sinabi ni Itay. Nakita ko sa document na aking hawak ang halaga na makukuha ng anak ko o apo ay napakahalagang 10 milyon. At hindi lang yon, may 5 hotel pa. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita.